Ang bato ng mga karinderya rito sa Pilipinas ang bibida sa ating Midnight Express, ang pares. At, Bao. pero ito, wow. Bilang twist ha, ipapares natin sa pares ang isang kilalang rice dish ng Korea. Ba, masarap yan. Paano kaya? Ito na si Michael Daes. Isang sikat na pamatid gutom sa ating mga Pinoy ang pares. Isa doon dahil madaling hanapin, pangalawa dahil mura. E paano kaya kung hinalo natin yun sa Korean dish na bibimbap? Ano mangyayari? Ano nga bang mangyayari? Alamin natin. Patok na putahing Pinoy ang pares. Pares dahil ang kombinasyong ulam na beef stew at sabaw na inuulam sa kanin ay bagay na magka-partner. Habang ang bibimbap naman ng isang signature dish ng mga Korean nang ibig sabihin ay mixed rice. Isineserve ito na may kasamang ginisang gulay, chili pepper paste, toyo, soybean paste, fried egg at karne. Hinahalo-halo ang lahat ng ito bago kainin. Di lang sa Korea at si Pinas winner ang bibimbap dish dahil noong 2011 pasok ito sa world's 50 most delicious foods ng CNN Travel. Ngayon, ano kaya magiging lasa kung ang world's favorite na bibimbap at ang Pinoy's most wanted na pares ay pinagsama? Feeling ko masarap to. Chef, tanong ko lang, bakit yun naman i-mix na i-pares yung pares sa bibimbap? Parang ang layo. Binigyan namin ng twist, pinag-combine namin. Pares, pere, mas bagay siya sa rice and egg. So, doon ko nakuha siya na pinag-combine namin yung beef pares sa bibimbap. Okay guys, ito na. The thing is, with bibimbap, alam ko usually may sauce siya, no? Pero either way, kahit hindi mo lagyan ng sauce ng bibimbap, yung mga sangkap ng bibimbap, bumabagay lang talaga sa pares. Eh yung gulay naman, bumabagay naman rin sa beef at bumabagay rin sa kanin. So wala tayong problema. Lahat ng mga lasa nagsasama-sama at gumagawa na ng isang masarap na putahe. Oh, akalaan niyo yun? Filipino food plus Korean food. Parang beef silog lang siya. Ako si Michael Daes, this is Midnight Express. Good night, guys. Keep on eating.